Tila magkakaroon na naman nga mga idol ng pagkakataon na muling maghari si Kibuloy dito sa kalupaan dahil tila muling mabubuksan nga mga idol ang kaso laban kay Kibuloy dahil nga mga idol sa mga dating testigo laban kay Kibuloy ay tila mayroong bumaliktad at kumakampi ng muli kay Kibuloy. Si Kibuloy mga idol na nag-claim na siya ay appointed son of God, na nag-claim na siya nga mga idol ang sugo at siya ang Panginoon, ay tila magbabalik ng muli upang maghari at maghasik ng kasamaan. Matatandaan nga natin nga mga idol na sa dami-dami ng testigo laban kay Kibuloy ay ang ilan dito nga mga idol ay tila bumaliktad na. At ang isa nga dito mga idol ay si alias Rene, na kung saan nga mga idol ay mayroong pang iyak-iyak at mayroong pang padrama-drama, na kung saan nga mga idol ay idinidiin si Pastor Apollo Kibuloy na di umano nga mga idol ay siya ay sinasaktan, hinaharas at minsan nga mga idol ay mayroong pang pagkakataon na hindi siya pinapakain sa loob ng 7 araw. Ang lahat ng ito nga mga idol ay sinabi niya sa kanyang unang mga salaysay o sinampaang salaysay laban kay Kibuloy noon, at nabanggit din nga mga idol dito ang pangalan ng dating nooy Pangulong si Duterte at si Vice President Sara Duterte, na kung saan nga mga idol di umano ay binibigyan ng mga baril ni Kibuloy. Narito at panoorin natin mga idol ang unang salaysay ni alias Rene laban kay Pastor Apollo Kibuloy at laban din kay dating Pangulong Duterte at kay Sara Duterte. Panoorin, pakinggan at kayo na mismo ang humusga dito. Ako po si alias Rene, nasa 8 taong gulang at nakatira po sa Pasay City matapos manumpa sa ilalim ng batas. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain at doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nag-agandahan sa aming landscape sa mansion niya, sinasampal niya po kami at pinahampas. Mga 4 beses ito sa isang linggo. Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent, nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag, na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Noong 2020 po, nagpaalam po ako na umuwi sa amin dahil hindi ko na po kaya yung pananakit ni Kibuloy. Inassign naman po ako pero hindi po ako pinayagan. Inassign naman po ako sa personal assistant ni June Andrade, na isang sa mga mataas na opisyal ng kingdom. Dito po ako nakaranas ng mga sexual abuse. Pinipilit niya ako na pinipilit niya po ako at siya. May basbas naman doon ito kay Kibuloy. Tinumong ko ito sa executive secretary ng kingdom at CEO ng McDonald's KJC na si Eleanor Cardona. Pero hindi ako hindi po naniwala because pinagalitan ako at sinampal dahil grabe na daw po yung yawa sa loob ko. Pinag-fasting ako ng 7 araw na walang kain. Gusto ko na pong tawagan yung family ko para humingi ng tulong, pero wala na po akong cellphone. Ito ang unang salaysay nga mga idol ni alias Rene, na kung saan nga mga idol ay sinumpa ang salaysay laban kay Pastor Apollo Kibuloy at laban din sa mag-amang Duterte. Subalit makalipas nga mga idol ang 1 taon ay hito si alias Rene at muling nagbabalik. Subalit iba na ang kanyang salaysay at tila bumaliktad na nga ito mga idol at tuluyan ng sinira ang kanyang unang salaysay at ngayon nga mga idol ay kumampi na kay Kibuloy.
At dahil nga mga idol sa pagbaliktad ni alias Rene ay tila ang pangalan ni Senador Risa Hontiveros ay nakaladkad na at tila nabahira na nga mga idol ng hindi maganda dahil sa pagbaliktad ni alias Rene. Dahil sinasabi nga mga idol ni alias Rene na itong si Senador Risa Hontiveros di umano nga mga idol ay nagbigay sa kanya ng malaking halaga upang tuluyan di umanong pabagsakin si Kibuloy at ganoon din ang mag-amang Duterte. Nung una daw nga mga idol ay binigyan siya ng kalahating milyon upang siraan at pabagsakin si Pastor Apollo Kibuloy at karagdagan nga mga idol na kalahating milyon upang siraan ang pangalan ng mag-amang Duterte. At kung nung una nga mga idol ay nakatakip ang mukha ni alias Rene, ay ngayon daw nga mga idol ay hindi na kinakailangang takpan ang kanyang mukha dahil sa pagkakataon na ito di umano ay siya ay nagsasabi ng totoo. Narito nga mga idol ang pangalawang salaysay ni alias Rene na kung saan nga mga idol ay bumaliktad na at pakinggan ninyong mabuti nga mga idol at kayo na ang humusga kung katotohanan ba ang sinasabi ni alias Rene. Ako po si Michael Maurilio alias Rene. Hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan. Kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness, ginawang witness ni Sen. Risa Hontiveros na nakatakip yung mukha. Pero ngayon, hindi na sapagkat nagsasabi na ako ng totoo. Binayaran po ako ni Sen. Risa Hontiveros para mag-testify laban kay PRRD, BP Sara at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa Senado ay ginawa lamang ni Sen. Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian. At ayon pa nga mga idol kay alias Rene ay siya di umano nga mga idol ay ginigipit at tinatakot ni Senador Risa Hontiveros dahil di umano nga mga idol sa pagbaliktad nito sa una niyang salaysay. Kayo na mga idol ang humusga kung nakakatakot pa si Senador Risa Hontiveros at kung dapat bang paniwalaan ang taong ito na si alias Rene sa kanyang panibagong salaysay na pagbaliktad niya sa una niyang sinabi. Ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Sen. Risa. Ako po ay dating full-time worker ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Na-convert ako noong 2015 at naging full-time noong 2019 kung saan na-assign po ako sa Glory Mountain sa Davao City. Lumabas po ako ng 2021, ngunit nagpaalam po ako ng maayos at pinayagan naman ako ng Kingdom dahil may balak po ako bumalik pagkatapos ng ilang taon. Noong January 2024, nag-vlog po ako kasama ang isang ex-full-time na si Lawrence Capuno dahil nagsimula na noon yung unang pagdinig na sa Senado sa pangunguna ni Sen. Risa Hontiveros tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse at human trafficking na sinampalaban kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa vlog na yon, pinasinungalingan namin yung mga claim ni Blenga Portugal alias Amanda at nung iba pa na pawang kasinungalingan lahat. Noong February 2024, kinontak ako ng isang ex-full-time na si Shishir Bandari at inalok na maging witness sa Senate investigation ni Senador Risa kapalit ng financial assistance. Pumayag ako dahil sa panahon din yun, nangangailangan din ako ng pera. Binigyan ako ni Shishir ng email ng opisina ni Sen. Risa upang magpadala ng formal na email kahit anong aking sabihin daw. Sabi niya kapag nakipag-usap ako sa kanila, sabihin ko lamang na taga-kingdom ako at lumabas na sa ministry at idagdag ko daw na sinasaktan ako ni Pastor. So sa aking email, sinabi ko doon na galing ako sa kingdom at lumabas noong 2021. Ilang araw pagkatapos noon, kinontak ako ng isang staff ni Sen. Risa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Sa pag-meeting namin kay Attorney J. Becama, Chief of Staff ni Sen. Hontiveros, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng kingdom, transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang sinulat ko doon ay pawang mga personal ko experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Becama. Pagkaraan ng 2 araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay nasa sa SMNA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021.
Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Pinilit din akong idagdag ang pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umaten sila sa hearing at magtanong at makorner ako. Yung pag-appear ko sa Senate ay may reward na 500,000 na ibinigay nila sa akin at dagdag na 500,000 nang isinama ko si Sara Duterte at si dating Pangulong Duterte. So 1 million po lahat ng binigay sa akin. So sa makatotal pala mga idol ay nagkaroon ng pera itong si alias Rene na kung saan nga mga idol ay 1 milyon at iba pa rito nga mga idol ang financial assistant na karagdagan di umano ni alias Rene kapag nakaka-research ito laban kay Kibuloy. At dahil nga mga idol sa pagbaliktad ni alias Rene, marami ang nagsasabi na sinungaling itong si alias Rene at hindi dapat paniwalaan. Samantala nga mga idol sa latest post ni Senador Risa Hontiveros ay hindi niya di umano palalampasin ang pagbaliktad ni alias Rene na kung saan nga mga idol ay kinaladkad pa ang pangalan ni Senador Risa Hontiveros dahil di umano sa pagbayad nito kay alias Rene ng malaking pera upang gumawa ng istorya. Ayon nga mga idol kay Senador Risa Hontiveros, kasinungalingan ang mga aligasyon ngayon mula sa nagpakilalang dating testigo sa pagdinig sa Senado ukol sa mga krimen ni Pastor Apollo Kibuloy. Sangkater ba ang ebidensya na aking opisina na magpapatunay na gawa-gawa lamang ang pahayag ngayon ng taong iyan? All witness presented during the Kibuloy Senate hearing freely and voluntarily offered their testimonies and the evidence they carried. Ganyan sila kadesperado. We are preparing our serious legal response against this act of harassment and intimidation. Hindi namin palalampasin ang mga nasa likod ng pananakot na ito. Sa pagbaliktad nga mga idol ni alias Rene, ay maaari kayang mabago ang takbo sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy? At kung nagkataon nga mga idol ay pwede na kayang muling sumigaw si Pastor Apollo Kibuloy ng ganitong klasing mga pananalita? Satan Lucifer's time in this world is over. His ownership of the world is over. I am now the owner of the earth. I am now the owner of the world. Kayo mga idol, ano ang masasabi ninyo sa pagbaliktad ni alias Rene? Ano ang masasabi ninyo sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy? At ano ang masasabi ninyo mga idol kay Senador Risa Hontiveros? Sino ang mas paniniwalaan ninyo mga idol? Ang bumaliktad ba na si alias Rene o sa Senador Risa Hontiveros? Ano ang inyong reaksyon mga idol patungkol dito? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinyon sa ating comment section.